Ipinakita sa amin ni Don Bustamante ang tamang paraan sa pagtatanim ng mga seedlings. Sir Donnie, magkaiba pala ang paraan sa pagtatanim ng maliit na buto at malaking buto. Yes ma'am, mayroon pong tinatawag na maliliit na buto. Yung mga maliliit na buto, literal na maliliit po ang mga buto niya. Ang mga halimbawa po dito, yung karamihan yung mga leafy greens. Halimbawa po yung pechay, pak choy, mustasa, yung mga lettuces, yan po yung mga maliliit na buto. Kadalasan ito po yung mga maliliit na buto, tinatanim po ito sa mga tray. Kahit anong klaseng materials na medyo malapad, para hindi na kayo bumili at makatipid kayo. Halimbawa, yung mga pinaglagyan ng ice cream o kaya ng biscuit, pwede nyo po siyang gamitin na pagtaniman. Ang gagawin nyo lang po, bubutasan nyo lang po siya. Halimbawa po dito ito, kung meron kayong ganitong klaseng container, lalagyan nyo lang po siya ng lupa. Yung lupa po na nilagay natin dito, ito po yung kanina na ginawa natin, yung 3111. Okay, so ang gawin nyo lang po, lagyan nyo ng lupa, at least meron po siyang lalim na 1 pulgada, 1 inch. Tapos po, halimbawa, magtatanim na kayo, magpupula na kayo ng maliliit na buto. Ito po ay pechay. So, ang gagawin lang po natin, ibubudbud lang po natin sa ibabaw yung buto ng pechay. Siguraduhin nyo lang po na ito po ay maididistribute nyo o maibobroadcast nyo ng hiwa-hiwalay. Kasi kapag ang mga buto dikit-dikit, kapag tumubo na po yan, mas mahirap po yung transplanting o yung paglilipat tanim kapag dikit-dikit. So, siyempre ma'am, hindi naman natin talaga yan 100% mahihiwa-hiwalay eh. Pero at least, itry nyo lang na mahihiwalay nyo. Ibudbud nyo lang po sa lahat po ng parte ng container. Hindi siya iniisa-isa. Hindi po. As in budbud. Opo, ganyan lang po. Okay. At pagkatapos po niyan, lagyan lang po natin sa ibabaw ng lupa. Tandaan po natin, yung pong mga maliliit na buto, hindi dapat masyadong malalim o hindi dapat masyadong makapal yung nasa ibabaw niya. Meron po tayong rules na sinusunod dito. Ito po ay dapat, yung kapal niya sa ibabaw, hindi lalagpas ng 3 mm o 3 mm. So mga ganyan lang po yan, ma'am. Oo, manipis talaga. Opo, manipis lang siya. So, ang gagawin lang natin, maglalagay lang tayo, magbubudbud lang tayo ulit ng kaunting lupa sa ibabaw para hindi lang siya naka-expose. Okay, gaya ng sinabi natin, may rules po na hindi lalagpas ng 3 mm ang kapal niya. So, tama lang po na Budbud lang talaga magbubudbud siya. lang po kayo sa ibabaw, yung hindi lang siya naka-expose. Okay. Dati may napapanood pa ako, 3 butil lang, tapos bubutasan mo, tapos ibuhugot. Yes po. Ano po yun, ma'am? Matrabaho po yun, saka Oo. dahil nga karamihan sa atin, marami pang gagawin, mas shortcut mo yung ginagawa mo. Okay. Okay, pagkatapos po, ito po ay babasain natin. Inonote ko lang na sa pagdidilig, huwag tayong gumamit ng tabo kasi siyempre masyadong mabigat yon. Oo. Pag nagbuhos ka ng tabo, hindi na masusunod yung 3 mm, ma'am, kasi siyempre lalalim na siya. Oo. Pangalawa, maaari yung mga buto mapunta sa gilid. So gagamit lang po tayo ng mga sprayer. Spray lang, tansyahin nyo lang na yung buto na nasa ilalim, maabot siya ng tubig. So, spray lang po. Paano po kung walang sprayer? Minsan kasi mga kasama natin, wala akong sprayer, dami naman palang kailangan dyang requirement. Bisik-bisik lang. Bisik-bisik lang siya. So, kamay-kamay pwede na. Yes po, pwede po. Okay, ganito na po yan. Okay. Pagkatapos po, ito po yung pinaka-importante. Ito po ay dapat ilagay sa isang area na direktang nasisikatan ng araw. Kasi, mayroon kasi mga napapanood natin, mga nagsasuggest na kailangan ito ay nasa dilim. Oo, shaded. Kapag ginawa nyo po yun, pag tumubo na po yung mga seedlings, ito po ay magiging leggy. Ibig sabihin ng leggy, yung iba tinatawag nilang neki. Ibig sabihin nito, masyadong mahahaba yung tubo niya. Kasi kakahabol niya ng sikat ng araw, humahaba yung katawan niya. Kapag nangyari po ito, unang-una hindi na siya proportion. Pangalawa, mahirap po itong i-transplant. Okay, so sinasuggest ko, tuwing magpapatubo tayo ng buto, ilalagay nyo po ito sa isang lugar na direktang nasisikatan ng araw. Pero syempre ma'am, kapag halimbawa, nilagay nyo siya sa direct sunlight, antabayanan nyo, kumbaga, i-monitor nyo. Kasi kung halimbawa, masyadong mainit yung klima natin, possible na kapag nilagay mo doon, mga after 20 minutes or 30 minutes or after 1 hour, tuyong-tuyo na Dry siya. na, oo. Okay, so ang gagawin nyo lang, spray ulit kayo ng tubig. O kaya naman, isa pa sa pinaka
importante, kailangan yung area na paglalagay nyo, walang langgam. Kasi kalaban yun. Oo. Hindi natin alam, hinahakot na nasa ilalim ng langgam yung mga buto. So ikaw naman, antay ka ng antay, wala nang tutubo kasi nahakot na. Isa pa pong dapat nating antabayanan, yung ibon. Oo. Kasi kapag ka nakita ng ibon yan, maaaring halukayin, kukunin niya yung mga seeds. So, kadalasan naman po yung mga leafy greens, kagaya ng pechay, pak choy, mustasa, kale, ito po ay tumutubo after 3 days. 3 to 5 days, makikita nyo na po na tumubo na po yan. So, aantayin nyo lang po yung pagkakaroon ng yung tinatawag na ikatlong dahon o yung true leaves niya. Usually, nangyayari po ito after 7 or 8 days after sowing. Kapag ka nakita nyo na po na meron ng ikatlong dahon, yun na po yung time na pwede nyo na po siyang i-transplant sa mas malaking halaman, sa mas malaking planter, kung saan nyo siya palalakihin. Okay, ito po ulit yung proper way sa pagpupunla ng mga maliliit na buto. Small seed. Paano naman ma'am yung pagpupunla ng mga malalaking Malalaki, buto? oo. Ang halimbawa po dito ay yung buto ng pipino, ampalaya, upo, sitaw, o kaya naman ay yung patola. Pwede po tayong gumamit yung tinatawag na seedling holes. Okay, ito po ay nabibili naman sa mga groceries, sa mga garden store. Magkano po yung ganyan? Kadalasan po ito ay mga nasa 40 pesos, 30 pesos. Depende po kung... Isa po. Isang peraso? Oh, malaki po ito ma'am, hinati ko lang siya. Okay. So, yung presyo naman nito depende kung... Anong size? Anong size. Saka siyempre, kung saan ka bibili. Kasi kung bibili ka sa groceries, medyo may kamahalan. Mas maganda bumili ka sa mga garden store. Sa online ma'am, mas mas mura. Mas mura, oo. Okay. Isang halimbawa ng malaking buto ay yung patola. So meron po tayo ditong seeds ng patola. So ito po yun. Kagaya ng sinabi natin kanina, yung tinatawag ng mga malalaking buto, literal na malaki talaga siya. Kung mapapansin nyo po yung mga buto ng ampalaya, upo, patola, etc. Meron po yung parte na matulis. So ang gagawin nyo lang po, ito po yung dapat na nasa ibabaw. Kasi kung ilalagay mo siya na nakaganyan, mas malilate po yung pag-germinate niya kasi siyempre iikot pa siya. So ang gagawin po natin, hanapin niyo po yung parte ng buto na matulis. Ito po yung ilalagay natin dito sa ibabaw. Okay? Nakatayo Dapat po yan. nakatayo. Yes po. Ganyan. Press nyo lang po ng konti, tapos tabunan nyo na. Then, pwede nyo na pong isprehan ng tubig. Sumama. Parang, ayan, Opo. ganyan. So, kapag ganyan po siya, ulit, kailangan basain ng tubig. Spray lang din, huwag kayong gagamit ng tabo. Okay po, ganyan. So, sabihin, pagka pala magtatanim ako, kailangan tignan ko din kung ano yung itsura nung Yes po. butil ng seed. Yes po. Pero yung mga buto kagaya ng okra na bilog na wala naman siyang part na Oo. matulis, ihuhulog nyo na lang po yan. Okay, o kaya naman, kasi yung kamatis, yung sili, yung talong, although maliit siya, Oo. pero consider po siya dun sa grupo ng mga malalaki. So, ihuhulog nyo lang po yun. Pero yung mga upo na alam nyo, yung ampalaya na may matulis na parte, yun po yung dapat na nasa Taas. ibabaw. Oo. Okay? Kagaya po kanina, ito po ay direct sunlight. Ito ay dapat ilagay mo sa isang lugar na may sapat na liwanag mula sa araw kasi kapag kulang siya sa sikat ng araw, maaaring pag tumubo siya, masyado siyang leggy. May mga pagkakataon ma'am na nilagay mo nga sa labas, sa arawan, pero Mataas pa rin. maambon. Hindi, ibig sabihin, lagi siyang maambon. Makulimlim. Makulimlim ganon. lagi. So may kakulangan pa rin sa sikat ng araw. Posible na una, malate yung pagtubo niya. Pangalawa, yun nga, baka maging leggy. Pero yung pagiging leggy naman, pwede pa rin po yung i-transplant. So ang gagawin nyo lang, ibabaon nyo na mas malalim. Okay. Okay, pero doon pa rin tayo sa proper way, kailangan direct sunlight siya. So ang mga malalaking buto, halimbawa yung mga patola, yung mga sponge gourd, yung mga upo, ampalaya, usually po ito ay tumutubo 8 to 12 days. Medyo mas matagal siya. So after pagka tumubo na siya, hindi po dito sinusunod yung third leaves o yung ikatlong dahon. Ang batayan po dito ay yung sukat niya. Kapag umabot na siya at least 2 pulgada o 2 inches, yun na po yung time na pwede na nyo lang i-transplant. Ililipat nyo na sa mas malaking taniman o kung saan nyo siya palalakihin.
Naging matagumpay ang rooftop garden ni Don Bustamante. Ang hadikain niya ngayon, maipalawak pa ang mga kaalaman sa iba. Ito po ang Agree Ako Dyan.